Magandang buhay, mabuting tao, mga ka-unwind. Ako si Ma'am Gilds, ang inyong coach, guro, guidance counselor, at ang inyong therapist. Welcome back sa ating Unwind Within. At sa episode natin ngayong linggo, pagpatuloy natin ang Understanding People Pleasing, Level 2, the fawn response. Ito ang your gentle weekly check-in for your mental and emotional wellness. Nandito para isang makabuluhang tambayan tuwing linggo. Welcome sa Unwind Within, ang iyong pahinga para sa isip at damdamin. Kung kasama ka namin sa last week, napag-usapan natin ang tungkol sa people pleasing. At ngayon, level 2 na tayo. Ika nga. Kasi may isang term na baka ngayon mo lang narinig, pero baka matagal mo nang naramdaman. Yung the fawn response. Ano ba yung the fawn response? Yes. Hindi lang flight, fight, at freeze ang survival responses ng katawan ng tao. Meron ding isa na hindi masyadong nabibigyang pansin, ang fawn. Ang fawn response ay parang yung automatic mong, sige na nga, o kaya ay, okay lang ako, kahit hindi naman talaga. Ito yung reflex natin na i-please ang iba para umiwas sa conflict, ma-secure ang approval, o para lang makaramdam ng konting safety. Para yung estudyanteng kahit pagod na, magvo-volunteer pa rin kasi ayoko pong mapahiya kayo, ma'am. O kaya yung tropang lagi na lang sumasama kahit wala siyang ganang lumabas. Kasi baka isipin nila ang arte-arte ko. Kung ganito ka o minsan ka nang naging ganito, pause ka muna. Huminga ng malalim, hindi ka pabida, hindi ka OA, hindi ka mahina, nagsusurvive ka. At ang ginawa mong phoning ay hindi kabawasan sa'yo, kundi isang mekanismo nga sa psychology, defense mechanism, na tinuro ng nervous system mo para maprotektahan ka. Galing mo nga para ngayon na safe ka na, pwede na nating simulan ang unlearning. Naalala nyo yung nakaraan sa episode 1 ng Understanding People Pleasing? Pwede rin nating matutunan at pwede rin nating i-unlearn, no? Matutunang hindi gawin. Unlearning. Bilang teacher mo sa buhay, coach mo sa emosyon, at counselor mo sa puso, gusto kong iwan sa'yo ang ilang paalala kung paano tayo unti-unting aalis sa phone zone. Una, alamin kung kailan ka nag-oo kahit gusto mong magsabi ng, wait, teka lang. Pangalawa, practice magsabi ng maliit na hindi. Tulad ng, hindi mo na ngayon o hindi ako okay dyan. Pangatlo, alalahanin na hindi mo responsibilidad ang feelings ng ibang tao. Hindi ito manhid ibig sabihin, yung hindi mo responsibilidad ang ibang tao, ibig sabihin, hindi mo kailangang i-please ang ibang tao para lang maging okay sila. At number 4, at huwag ka laging magsusorry kung wala ka namang sinaktan.
Promise, hindi requirement ang apology sa bawat boundary. Yung halimbawa, naging honest ka, no? Maging honest ka sa feelings mo, magpakatotoo ka sa sarili mo. Halimbawa, kung inaaya ka at talagang masama yung pakiramdam mo at hindi mo talaga kaya or wala ka sa mood or you're not feeling well, hindi mo naman kailangan na mag-feel guilty doon. Hindi tungkol sa pagiging suplada o matigas ang ulo mo. Ito ay pagkilala na may karapatan ka ring mapakinggan at respetuhin. Diba? Yung minsan nagpapaliwanag ka, ayaw ka nilang pakinggan, gusto lang nila sila nasusunod. Hindi naman ganun. Sabi nga nila, the right people will never be offended by your boundaries. Kung talagang mga totoo silang nakakatao at nakakaintindi at kaibigan mo, hindi sila ma-offend kung magsabi mo na, ay, pagdating sa ganyan, hindi talaga ako pwede. Or ito lang yung kaya ko, ito yung boundaries ko. Kaya, kung merong umalis kasi hindi mo na sila piniplease, baka sila talaga ang hindi dapat manatili. Diba? At kung naramdaman mong mabagal ang proseso mo, ka-unwind, tandaan mo ito. Ang awareness mo ngayon ay unang hakbang ng healing. Ibig sabihin, ulitin ko, ang awareness mo, maging aware ka na meron kang ganitong mga instance na medyo people-pleasing ka. Yung awareness mo yan, pagkakaalam mo yan, ay unang hakbang ng healing. At bawat no na sinasabi mo ay isang yes sa sarili mong pangangailangan. Hindi mo kailangan maging perfectly assertive bukas agad. Simulan lang natin ngayon. Sa maliit na hakbang, sa mas matibay na loob, at sa tiwalang may halaga ka kahit hindi ka laging okay sa lahat. At bago tayo matapos, iiwan ko kayo ng isang kasabihan mula kay trauma expert Pat Welker. Sabi niya, phoning, yung defense mechanism na pang-apat, yung hindi lang defense mechanism na alam natin, fight, flight, meron ring freeze, at meron ding phoning. So, pag-usapan natin yan sa susunod. Yung phoning is not who you are. It's what you learn to survive. And what's learned can be unlearned with love and patience. Sabi ko nga, kung nasanay ka na mag-phoning, ibig sabihin, para walang masabi, sige, sunod-sunuran ka lang, oo ka lang ng oo, kahit sa sarili mo, nahihirapan ka. Pwede mo nga rin niyang i-unlearn. Pwede mo matutunan na baguhin yan na hindi ka na palaging defense mechanism na phoning. Kasi pwede mong simulan na maliit na tumanggi ka sa maayos na paraan na maipaliwanag mo sa kanila. At kung hindi nila matanggap, wag kang maging guilty sa sarili mo at wag kang feel sorry sa sarili mo. 'Di ba? Dahil ang bawat no mo ay yes yan para sa sarili mo. Magkaroon ka ng time sa sarili mo na nirespect mo yung sarili mo dahil hindi mo naman talaga kaya o gustong gawin. Ang galing mo, nakarating ka na dito. Ipagpatuloy mo yan dahil marami pa tayong pag-uusapan. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Unwind Within. Kung may gusto kang ibahagi o i-share na karanasan tungkol sa people pleasing o kung may topic kang gustong pag-usapan natin, mag-comment ka lang o i-message ako. Gusto kitang marinig. At syempre, kita-kits tayo sa susunod na episode.
kung saan itutuloy pa natin ang series na ito tungkol sa people pleasing. Marami pa tayong madidiskubre at matutunan. Kasama mo ako sa bawat hakbang. Hanggang sa susunod nating pagpahinga at pagkukwentuhan. Ako si Ma'am Guilds at ito ang Unwind Within. Paalam for now and take care of your inner peace.